Hallelujah! Dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Ang Panginoon ay aking pupurihin. Ang Panginoon ay aking dakilain. Walang katulad ang pag-ibig niya. Siya'y laging tapat. Wala
morning. Good morning, church. Morning. Magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Sa lahat ng mga kapatiran na nandito at maging sa mga online, sa iba't ibang lugar, magandang umaga. Oh, good. God is good. And all the time, God is good. Tunay nga po, ang Diyos natin ay napakabuti sa bawat araw. Sige po, tayo po tumayo at palakpakan po natin ang banal na presensya na ating makapangyarihang, dakila, at buhay na Diyos. Sige po, tayo po'y manalangin. Dakila at makapangyarihang Diyos, amang banal na nasa langit, na siyang lumikha ng lahat ng bagay. Kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa lahat ng mga biyaya at pagpapala. Lalong higit, O Diyos, ang aming pong kaligtasan na natamo. Dulot ng iyo pong grasya, dulot ng iyo pong dakilang pag-ibig sa amin sa pamamagitan ng ginawa po ninyo, Panginoong Hesus, sa krus ng Kalbaryo. At sa umagang ito, Lord, we just want to glorify your name, honor your name, worship you in spirit and in truth. Father, we just want to thank you for you, our great provider, our good shepherd, our Redeemer, our Lord, who knows the plans for us, our everything. At sa amin pong pagpupuri, paglapit sa inyo sa umagang ito, Lord, we confess all our sins. Amin pong binubuksan ang aming pong mga puso. Saliksikin niyo po, O Lord, ang laman nito. O naman pong mga karumihan, dulot ng mga kasalanan na nagawa ng aming pong labi, ng aming pong maruming pag-iisip, ng aming kilos at gawa, mga bagay na Diyos-Diyosan sa aming puso, mga galit, unforgiveness, worries, anxieties, greed, lustful thoughts, Father. Lord, kami po ay makasalanan. Wala pong makakaabot sa iyong kaluwalhatian. Kaya, O Diyos, sa umagang ito, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat, sapagkat ang iyong dakilang pagpapatawad sa amin ay walang hanggan. Panginoon Diyos, sa umagang ito, amin pong pinagkakatiwala ang gawain na ito. Malaya po, Ama, ang banal na Espiritu na siyang kumilos, magpatupad ng iyong dakilang layunin, ng iyong programa sa umagang ito, na wala pong ibang pangalan may taas, na wala pong ibang mapapurihan, kundi kayo lamang, O Diyos, na siyang nagbibigay sa amin ng buhay, ng pag-asa, ng kapayapaan, ng katagumpayan, lalong-lalo, Panginoon, sa mga panahon ng mga pagsubok. Lord, patuloy po naming pinanghahawakan ang iyong salita at pinapasalamatan ang iyong salita na mahahayag sa umagang ito. Palayan niyo po, Lord, ang aming pastor na magdadala ng mensahe. Palayan niyo po, Lord, ang bawat isa na tatayo to, mangunguna sa pag-aawitan. Puspusin niyo po yun ang banal na Espiritu. Sa lahat po ng aming mga kapatid na wala pa po, Lord, ilinisin niyo po ang kanilang mga daraanan. Makarating po sila sa lugar na ito, taglay, kapayapaan, kagalakan sa puso, nagmumula sa inyo. Lord, buksan niyo po patuloy ang amin pong mga spiritual na mata na makita po namin ang iyong kadakilaan, ang iyong kabanalan, ang iyong katapatan, at patuloy na makita po namin ang aming sarili na apart from you, we can do nothing. Lord, ang lahat po ng glory, honor, power, thanksgiving belongs to you alone. This we pray in Jesus' name. Amen at amen. Sige po, palapakan po natin, Panginoon. Amen. Isang mapagpala at magandang umaga po sa ating lahat. Lahat po ng nananabik sa presensya ng ating Panginoon, ibigay po natin ang malakas na palakpak sa Kanya. Hallelujah, Lord. Purihin ka, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, kami ay nagkakaisa upang bigyan ka ng papuri, pasalamat at pagsamba. Hallelujah, Lord. Ako ay narito ngayon, naghihintay. Inaasama sa presensya mo'y muli.
maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik. Nananabik na makita, luwalhati ng iyong muka. Muli po, sabihin po natin sa ating Panginoon, narito ngayon, naghihintay. Inaasam-asam presensya mo'y muling maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik. Nananabik na makita, luwalhati ng iyong muka. Sumasayaw na nga, sa ngalak tumatawa. Nananabik na makita, muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, malayang malaya ka. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong iyo. Minsan pa po, sabihin po natin sa ating Panginoon na tayo'y naririto, naghihintay at nananabik sa Kanyang presensya. Ako ay narito ngayon, naghihintay. Inaasam-asam presensya mo'y muling maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik. Nananabik na po ba kayo? Nananabik na makita, luwalhati ng iyong muka. Sumasayaw na nga, sa galak tumatawa. Nananabik na makita, muli mong pagbisita. O Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, malayang malaya ka. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong iyo. Pwede po ba tayong pumalakpak na may pananabik sa ating Diyos? Hallelujah, Lord! Malaya po tayong makakapagbigay papuri, pasasalamat sa ating Diyos. Sumasayaw na nga, sa galak tumatawa. Nananabik na makita, muli mong pagbisita. O Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, malayang malaya ka. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong iyo. Minsan pa, sumasayaw na nga, sumasayaw na nga. Hey, 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 hey! Tumatawa, nananabik na makita, muli mong pagbisita. O Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, malayang malaya ka. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong iyo. Oh, malayang malaya ka. Purihin ka, Panginoon. Tanggapin mo po, Panginoon, ang aming mataas na papurit, pasalamat at pagsamba. Tanging sa iyo lamang po yan, Panginoon. Hallelujah, Lord. Bigay po natin ang malakas na palakpak na may pananabik sa ating Diyos. Hallelujah, Lord. Purihin ka, Panginoon. Tunay nga, Lord, na napakabuti mo sa bawat isa sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa biyaya ng buhay na sa araw-araw sa aming pinagkakaloob, sa biyaya ng pamilya, sa biyaya ng maayos sa pangatawan at kalusugan. Kaya Lord, sa iyo lamang po namin inaalay ang mga papuring ito. Hallelujah, Lord. Patuloy po tayong lumapit sa ating Diyos.
Sa'yo ang papuri at pasasalamat, aming Diyos. Kaluwalhatian at karangalan alay sa'yo. Sa'yo ang papuri at pasasalamat, aming Diyos. Kaluwalhatian, kaluwalhatian at karangalan alay sa'yo. Narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo, sa'yo lamang inaalay ang puso ko sa'yo. Pag ika'y kasama, anong ligaya nadarama. May pag-asa akong nakikita pagkapiling ka. Narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo, sa'yo lamang iaalay ang puso ko sa'yo. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah, Lord. Alay namin sa iyo, Panginoon, ang papuri at pasalamat. Narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo, sa iyo lamang iaalay ang puso ko'y narito. Ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo, sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y narito. Ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo, sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y sa'yo. Ang puso ko'y sa'yo. Pinupuri ka namin, Panginoon, at sinasamba. Maraming salamat, Panginoon, sa dakilang pag-ibig mo sa bawat isa sa amin. Binigay mo, Panginoon, ang iyong bugtong na anak na si Jesus upang kami maligtas, muling magkaroon ng ugnayan sa iyo, Diyos Ama. Hallelujah, Lord.
Walang ibang nagmahal sa akin ng tulad mo. Pag-ibig mo'y wagas at di nagbabago. Pinatunayan mo ito sa krus ng Kalbaryo. Kaligtasan sa'yo ay natamo. Dahil sa iyong tanging pagmamahal, ako ay natubos, ako ay natubos sa kasalanan. Sasambahin kita at pupurihin ka bilang tanda ng aking pagmamahal. Ikaw ang hari at tagapagligtas, banal mong pangalan aking itataas. Panginoong Hesus, aming Diyos, iaalay sa'yo aking lakas. Walang ibang nagmahal sa akin ng tulad mo. Pag-ibig mo'y wagas at di nagbabago. Pinatunayan mo ito sa krus ng Kalbaryo. Kaligtasan sa'yo ay natamo. Dahil sa iyong tanging pagmamahal, ako ay natubos sa kasalanan. Sasambahin kita at pupurihin ka bilang tanda ng aking pagmamahal. Ikaw ang hari, ang tagapagligtas, banal mong pangalan aking itataas. Panginoong Hesus, aming Diyos, iaalay sa'yo aking lakas. Ikaw ang hari, ikaw ang hari at tagapagligtas, banal mong pangalan aking itataas. Panginoong Hesus, aming Diyos, iaalay sa'yo aking lakas. Ibigay po natin ang ating personal na papuri, pasasalamat at pagsamba sa Diyos na buhay, walang iba kundi ang ating Panginoon at sariling tagapagligtas na si Jesus. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, Panginoon. Kung wala ka po sa buhay namin, Panginoon, wala po kaming magagawa. Kaya patuloy, Lord, ang aming tiwala at pag-asa sa iyo lamang, O Diyos. Hallelujah, Lord! Ikaw ang ari at tagapagligtas, banal mong pangalan aking itataas. Panginoong Hesus, aming Diyos, iaalay sa'yo aking lakas. Minsan papasabihin natin sa ating Diyos, ikaw ang hari. Opo, Panginoong Hesus. Hallelujah, Lord. Banal mong pangalan aking itataas. Panginoon
Jesus, aming Diyos, iaalay sa'yo aking lakas. Iaalay sa'yo aming lakas. Iaalay sa'yo aming lakas. Diyos Ama na nasa langit, kami po patuloy, Lord, na nagpupuri, nagpapasalamat at sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat, Panginoon, sa dakilang pag-ibig mo sa bawat isa sa amin. Binigay mo ang iyong bugtong na anak na si Jesus upang sino mang sumampalataya sa Kanya makakamit ang buhay na walang hanggan nagmumula sa iyo. Kaya Lord, kami patuloy na nagpupuri at nagpapasalamat. Ang aming tiwala at pag-asa sa iyo lamang po namin inilalagak. Ano man ang aming mga problema ngayong araw na ito, sa mga nagdaang araw, Panginoon, ito ay aming pinagkakatiwala sa inyo at ang aming pag-asa ay sa inyo lamang po nakaangkla, Panginoon. Wala po kaming magagawa kung wala po kayo sa aming buhay. Ano man po, Panginoon, ang estado namin ngayon, Panginoon, lahat ng ito'y nanggaling sa iyo. Ano man ang mga bagay na meron kami, mga material na bagay, sa iyo lahat ito galing, Panginoon. Ano man ang aming mga karunungan, katalinuhan at abilidad, Panginoon, kung bakit kami nakarating sa posisyong ito, lahat ng ito'y galing sa iyo. Kaya Lord, kayo lamang ang karapat-dapat na tumanggap na lahat ng papuri, lahat ng pasalamat, at higit sa lahat, ang aming pagsamba sa Espiritu at katotohanan. Tanggapin mo po ito sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, Lord. Lahat po'y magsabi ng Amen and Amen. Purihin ka, O Diyos. Amen. Glory to God. Sige po. Ngayong umagat po, tayo po ay pinagpala muli na tayo makakaparinig ng mensahe ng Panginoon. Yung po mga bata, bago po tayo lumako sa salita, meron po kayong Sunday school doon. Mga bata lang po. Amen. Sige po. Ngayon po, tayo po ay pinagpala sapagkat ang salita ng Diyos muli ay ating po mapapakinggan. Sabi po ng ating Panginoon, heaven and earth shall pass away, but my word will never pass away. Amen? Kaya, isa pong patandaan na tayo po ay tinawag at pinili ng Panginoon. Ang isang tao po ay lagi pong may kagalakan sa pagkikinig ng kanyang salita. May uhaw at gutom sa salita ng Diyos. Kaya, ngayong umaga po, ipag-pray mo natin ang ating pong pastor bago po natin siya tawagin upang ang salita ng Panginoon ay mahayag ng boldness. Sige po, ilihans po natin siya. Panginoon Diyos na makapangyarihan, sa inyong kamay, amin pong ipinagkakatiwala ang aming pastor na gagamitin niyo po upang maging daluyan ng iyong mensahe. Lord, puspusin niyo po siya na makapangyarihang banal na Espiritu upang ang lahat ng lalabas sa kanya pong labi ay mga salita po niyo, puspos ng banal na Espiritu. Dalangin po namin na wala pong may ibang mataas, papurihan, kundi ang iyong pangalan habang ang iyong salita ay nahayag. At Panginoon Diyos, anuman po mga pagdududa sa aming mga puso sa inyong salita, palitan niyo po, Lord, ng pananabik, ng pagtitiwala, Ama. Salamat po, O Lord, sa iyong salita na mahayag sa umagang ito. All glory, honor, power belongs to you alone. This we ask and pray in Jesus' name. Amen at amen. Sige po, palapakan po natin ang Panginoon Diyos sa buhay po ng ating pastor. Praise God. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Sumaatin po ang kadakilaan, ang kaluwalhatian at ang pag-ibig po ng ating Diyos Ama. Tayo po ay naka-receive ng di magandang balita na isa sa ating kapatid po ay tinawag na ni Jesus. Hindi magandang balita in a sense na hindi na kasi natin siya makakasama po sa physical na pangangatawan. Pero good news naman po, kung tayo po ay mamatay na isang Kristiyano,
kalwalhatian ng Diyos ang kamatayan ng lahat ng kanyang hinirang. Aklat ng Awit, 116:15, na palagi po tayong pinapalaanan po, precious in the sight of God are the death of His saints. Kaya good news pa rin po kay Kalando at sila po'y nakatune in ngayon. Binabati po natin ang mga taga-Bulela, kami po'y naroroon kagabi at napakadaming mga tao at naipahayag natin ang magandang balita, ang salita po ng Diyos. Sa lahat po ng ating mga audience online, binabati namin kayo, mapa Estados Unidos kayo, o kaya ay nasa Canada kayo, o kaya po ay nasa Europa. Mga kapatid po tayo sa London, magandang umaga o magandang gabi po dyan. Sa mga nasa Japan po, sa Luzon, Visayas, and Mindanao, pagpalain po at sumaati nawa ang kalwalhatian ng ating dakilang Ama. Alam niyo ba mga kapatid, yun pong ipinahayag ko na teksto kagabi, kung mapapakinggan niyo po sapagkat ito po'y naka-upload naman sa atin pong Facebook account. Ang tao po'y pinaghahanda ng Diyos. Bakit tayo pinaghahanda? Sapagkat ang kamatayan po'y talagang tiyak. 100% yan mangyayari po. Pastor, 16 years old lang ako 20 years old lang ako. Wala pong pinipiling edad ang pagdating ho ng kamatayan. Gaya ng sabi po ng aklat po ng Hebreo 9:27, itinakda po sa tao na tayo po ay mamatay ng minsan at pagkatapos po ng katakdaang mamatay tayo ay ang pagdating po ng paghuhukom ng Diyos. It is destined for man to die once, and after which, the judgment day, mga kapatid. Kaya sa atin pong ipipreach ngayong umaga na ito, nais ng Panginoong Diyos, lahat ng ating saloobin, lahat ng ating iniisip, lahat ng ating isinasagawa po, patuloy hindi lingid sa kanyang kaalaman at patuloy na tayo'y magtapat sa kanya sapagkat ang lahat ng bagay ay lantad sa ating Panginoong Diyos. Ito po ang title, tignan niyo po, lahat. Wala pong bagay na pwede kayong itago sa Diyos. Ganun pala, Pastor, wala pala po tayong pwedeng itago sa Kanya. Bakit ho marami sa atin patuloy na lumalakad sa kasalanan? Yamang alam ninyo, kapatid, haharap tayo.
ilaw at pagkatapos ay tinatakluban ng banga o kaya'y itinatago sa lihim ng higa upang magkaroon ng liwanag para sa mga pumapasok sa bahay. Ang pagpapahayag po ng salita ng Diyos ay kailangan natin pong ihayag. Hindi ho kinakailangan na i-sugarcoat, hindi po kinakailangan na itago dahil natatakot tayo, may maaari pong masaktan dito, may malaking nagbibigay halimbawa po na maaaring hindi ka nabigyan ng love gift o hindi na mag-contribute dahil pagka sinabi mo yung kasalanan nila, aalis na sila sa church, hindi po. Without fear or favor. Ang salita ng Diyos ay inilalagay sa patungan. Ito po'y isang tanglaw. Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Pag nilagay nyo po yan bilang tanglaw, iilaw po yan. Liliwanag ho sa lahat ng makikinig, magbabasa, at makikita natin ang lahat ng kasalanan natin. Kaya nga ang sabi po rito sa verse 17, walang natatago na hindi malalantad at walang lihim na hindi mabubunyag. Kaya't pagbutihin ninyo ang inyong pakikinig. Amen po ba? Pagbutihin ninyo ang inyong pakikinig sapagkat ang meron ay bibigyan pa, ngunit ang wala ay aalisan pati ng inaakala niyang nasa kanya. As I preach the word of God, ito po'y hihiwa sa inyo, ito po'y masakit, ito po'y hindi magbibigay po ng comfort zone sa pastor, marami pong magagalit, marami akong magiging kaaway, marami pong tao manlalamig po ang relasyon sa akin, dahil ito po'y ilaw at pag pinahayag nyo po ang salita ng Diyos, ma-expose po yung ating kamalian. Pero sa lahat ng tinawag ng Diyos, yung nagpapahayag ng totoo, lalo ninyong mamahalin, yung pong nagpapahayag ng kung ano po yung katwiran ni Kristo, lalo nyong ipapanalangin, yung nagpapahayag po na nasasaktan kayo, because these are the very words of God, talaga namang mga kapatid, aalagaan at patuloy po nating pasasalamatan ang Diyos sa buhay po na naghahayag ng katotohanan. Kaya sabi po ng verse 17, walang natatago na hindi mailalantad. Alam niyo, gaya ng sinabi ko po sa inyo, yung pong x-ray machine, may mga bagay na hindi nakikita po yan. Lalong-lalo na, kung minsan yung mga nag-a-apply sa ating OFW po, pagka ho nakita, baga natin may tama, not fit to work po kayo. So ang mangyayari po, hindi kayo i-issuehan po ng permit. Kasi nakikita po sa x-ray yan . Pero gaya ng sinabi ko po, pwedeng magkamali ho yung x-ray. Pwede ho na hindi makita yung sakit ninyo. Pwede ho yung radiologist ay naabutan ninyo o kakilala ninyo, kaya hindi lumabas yung resulta. Pero ito po kasing titingin sa ating pinakakaloob-looban po, lahat ng iniisip natin, lahat ng nilalakaran natin, lahat ng gawin natin, lahat ng patutunguhan natin, hindi pwedeng makatakas. Kaya ang unang-una po na alam ng Diyos at mailalahad, walang iba kundi ang atin pong pag-iisip. Meron ba nakakaalam dito kung ano ho laman ng isip ko? Yung katabi nyo ho, yung asawa ninyo, hindi, pastor, kilala ko yung misis ko. Aba, Diyos lang ho nakakaalam ho ng bawat tao. Alam niyo ho ba yung misis niyo kung anong iniisip ngayon? Alam niyo ho ba kung anong ginagawa ho ng asawa ninyo pagka nag-iisa? Alam niyo ho ba at nasusundan niyo po ang pinupuntahan ng mga anak niyo ho, yung laman ng kanyang puso? Pero may ganitong pahayag po ang Biblia sa awit 139, 1 hanggang 2. Ako'y iyong sinisiyasat at batid mo ang aking buhay. Ang lahat kong lihim, Yahweh, ay tiyak mong nalalaman. At ang lahat ng gawain ko sa iyo ay hindi lingid, kahit ikaw ay malayo, batid mo ang aking iniisip. Every time we think ill of other people, o kaya'y nag-iisip tayo ng di maganda, batid ng Diyos yan. Every time na napapagod tayo, alam niya yung atin pong pag-iisip at puso. Every time nakakatingin tayo ng hindi maganda, nasasaliksik po ng Diyos yan. Naalala ko po, Sister Linda, may kinakanta tayo dati, Ano ho ba yun? Puso ko'y iyong sinisiyasat, buhay ko'y iyong alam, ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ngang nababatid. Kaya sumasama yung puso ko ngayon, nararamdaman ko, because I am not worthy to stand here, mga kapatid.
Tingnan nyo, may touch kagad ng Holy Spirit, ano ho? Hindi ko pa nga alam yung lyrics ho, buti na lang may mga nag-guide sa akin dito ho eh. Pero as you sing that song, favorite ko ho yun eh. Pag pumanaw ako, yun ang ipatugtog nyo ha. Paborito ko yun kapatid kasi alam ng Diyos ang laman ng puso ng bawat tao. At sa natin natatagpuan, ito po yung verse. Kaya namin ho, ini-encourage kayo, umawit kayo ng umawit kahit hindi nyo ma-memorize. Ay, 139, 1-2 pala yun ang aklat ng awit. Amen po ba yun? Yung pala yung inaawit, napakaganda ng awit na yun eh. Kaya po, pag alam natin ho na, Lord, kanina ho, nagalit yung puso ko. Kanina ho, Lord, nainis po ako. Nandun na naman po yung overflowing faithfulness ng ating Panginoon. Nahuhugasan tayo eh, napapatawad tayo, nalilinis po yung ating mga kasalanan eh. Kasi lahat ng laman ng ating puso, alam ni Yahweh, ako'y iyong sinisiyasat, batid mo ang aking buhay, ang lahat kong lihim o Yahweh ay tiyak mo ngang nababatid at nalalaman. Amen po ba? Yan napakaganda ho nung, may kasunod pa yan eh, hindi naman kasi ako singer eh. Salamat Panginoon, kilala mo ako. Hallelujah, kilala pala ako ng Diyos. Ang lahat kong lihim ay dilingid sa iyo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ang may alam ng aking... Praise God. Kayo na ho umawit. Salamat. Hallelujah. Salamat, yun ang masasabi natin dahil alam ni Lord po yung atin pong puso eh. Kaya kung halimbawa ho, galit na galit yung puso mo, alam ng Diyos po yun. Kapag yung puso nyo po, naiinis kayo, kaya po ang puso ninyo, nagdaramdam, wala kayong ibang lalapitan kundi ang Diyos. Bakit ho? Siya ho nakakaunawa, hindi ho yung misis ninyo. Secondary lang si misis, secondary lang yung mga anak, secondary lang si pastor, ang lalapitan ninyong nakakaalam ng lahat kong lihim ay walang ibas kundi si Yahweh sapagkat tiyak niya hong nalalaman ang ating buong pagkatao. Salamat o Diyos sa inaawit po natin. Napakaganda kapatid. Thank you Lord. Kasi batid niya po kung saan po tayo patutungo. Ako nga ho, hindi ko ho alam eh, ang buhay ng tao eh. Sabi po ng aklat po ng Kawikaan, 127.1, sa 27.1 ho ng Kawikaan, 27.1, huwag nating ipagyayabang ang bukas kasi hindi natin alam po kung ano hong mangyayari bukas. Naniniwala ko kayo doon? Can we all say amen? Alam niyo po si Kalando, mabait yun, hindi ho mataas yun, hindi ho mapagmayabang yun eh. Natuwa lang ho siya nung nakaraan, tinawag ako, kinuha yung braso ko, inakap ako, Pastor, excited ako, makakapunta ako sa Dubai. Kasi fininansa ko ng anak ko. Sabi ko, mag-enjoy po kayo, maganda ho yung Dubai. October ho yata, kasi September 25, magbe-birthday siya eh. 60 years old sana, 59 ho eh. Di ba nakapila po siya doon po sa SSS, natumba ho siya. Yun yung sinasabi ng Bible, kapatid, walang nakakaalam ng buhay natin. Ang sabi po ng Santiago, doon po sa 4:14 ng Santiago, hindi nga ninyo alam kung ano mangyayari sa araw ng bukas eh. Sapagkat ang buhay ninyo ay parang usok lamang. Minsan kayo'y narariyan, bukas makalawa, wala na tayo. Kaya the best thing that we can do in our life, ipasiyasat mo sa Diyos yung puso mo, patuloy na ating i-recognize na nalalaman niya ang lahat ng bagay. Isuko natin, Lord, I do not know the date, the time, kung kailan mo ako kukunin. Pero gaya po ng inyong mga salita, batid nyo ang lahat ng aking lihim, O Yahweh, at tiyak mong nalalaman kung saan ako patutungo. Kaya kung ito ho, nasa puso natin, kapatid, wala kayong dapat ikatakot eh. Yung kapatid po, I do not want to judge him, Diyos lang talaga nakakaalam eh. Pero lalabas ang bunga eh. Hindi ka pupunta ng church every Sunday na walang patid o absent po. Hindi ka po makikinig ng salita at Bible studies. Hindi ka po talaga mag-uukol ng panahon mo, magmomotor ka pa. Minsan umuulan, nakikita ko po yung buong mag-anak, kasama po yung apo nagmomotor. Kung hindi mo mahal ang Diyos. Amen po ba yon? Kung hindi ka talaga nagbibigay po ng importansya sa ating Panginoon. Kaya, mga kapatid,
hindi ho tayo bumabata, pinag-graduate na isa-isa po ng Panginoong Diyos, ang mga kapatiran po natin. Hindi natin alam kung sino po susunod, pero huwag tayong matatakot ho. Kasi basta alam ni Yahweh ang lahat ng ating lihim, alam ni Yahweh ang ating hinanaing, alam ni Yahweh ang lahat ng ating kasalanan, ipahayag natin sa Kanya at siya po'y tapat at mabuting patatawarin po tayo at lilinisin po ang lahat ng ating nagawang mga pagkakamali. Batid niya ho ang laman ng ating isip, kapatid. Ikalawa, hindi lang yung isip mo ang alam ng Diyos eh. Alam po ng Diyos ang lahat ng ating gawain. Pagkatapos ng church, hindi naman alam ni pastor po na magiinuman kami mamaya. Alam ba ng misis ko na may kakatagpuin ako mamaya? Alam ba sa aming pinapasukang opisina, nangungupit ako. Wala namang nakakaalam. Alam ba nila na talagang masama ang budhi ko at may mga illegal akong ginagawa? Pero ang sabi po ng Hebrews chapter 4 verse 13, walang nilalang na makapagtatago sa Diyos. Ang lahat ay hayag. Sabihin nga ho natin, ang lahat ay hayag. Ang lahat ay lantad. Ang sabi ng Panginoon, ang lahat ay hayag at ang lahat ay lantad sa kanyang paningin at sa kanya tayo magsusulit ng ating mga sarili. It is destined for man to die once and after which the judgment day of God. Sa kanya tayo magsusulit ng ating mga sarili. Amen po ba? Sabi ng mga ngaral po sa 12:14, iisa lamang po ang katungkulan ng tao sa mundo. Ano man ang gawin natin, hayag man o lihim, mabuti man o masama, ang lahat ng bagay na ginagawa natin ay ipagsusulit natin sa Diyos. Opo, na-enjoy mo yung buhay mo, na itago mo yung double standard o double life mo. Wala nakakaalam, pastor. Enjoy na enjoy po ako. May iba po akong kinakasama. Makakatakas ka ba kay Kristo? Hindi. Ayan ho, ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin. Yumaman ako, pastor. Hindi ko pinaghirapan. Talagang yung pera ho na kinuha ko, galing sa pamahalaan po, sa mga buwis ng mga tao. Kaya ako sobrang mayaman ngayon. Pero church attendee ka pala. Ang sabi ng Bible, ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin. Na ako, pastor, hindi naman nila nakikita na nagdadrugs ako. Kahit na tumutugtog ako, kahit na halimbawang naglilid ako, kahit pastor pa ako, nagpapahayag ng salita ng Diyos. Sino ba nakakaalam na nagdadrugs ako, pastor? Ang sabi ng Biblia, ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin at sa kanya tayo magsusulit ng ating mga sarili. Wala naman po tayong ibang accountability po kundi sa Diyos na nakakakita ng lahat ng ating ginagawa eh. Kaya ho yung paghihirap nyo, alam din ni Lord do yan. Ang sabi palagi ni Pastor Noli, your labor in the Lord will not be in vain. Kaya kinikilala ko po ngayon ang asawa po ng ating buting pastor, Sister Linda, at ang kanya pong kapatid. Welcome po ngayon sa church. 1994 ho, si Pastor Noli ho ang naging pastor natin dito hanggang tinawag po siya ng Lord. Napakatagal na panahon. Palagi kong naririnig nung nakaupo ako ganyan. Very vibrant po si Pastor, hindi ko lang hunama na roon. Magaling siyang umawit talaga. Singing pastor po siya Pero palagi ko mo naririnig, so my friend, ganun po yun my friend, your labor in the Lord will not be in vain. Tumanim sa akin po yun Minsan kasi, di ba, may mga gawain tayo, pagod na tayo. Pero lahat ng yan, hayag at lantad sa paningin ng Diyos. Minsan parang ayaw na nating gumawa o ayaw nating umattend. Lord, pagod na ho sa trabaho talaga. Mabigat ho yung akin pong pinagdaranasan na sakit ngayon. Pero pilit po, Lord, it's not all about the piece of harvest Ito po'y para sa inyo, kaya gigising ako ng maaga kahit masama pakiramdam ko at sasama po ako sa mga mananalangin because your labor in the Lord will not be in vain. Tanggalin niyo po yung verse na yon. Naku, ang sarap matulog ho sa umaga, hindi kayo sasama sa prayer meeting. Tanggalin niyo po yung your labor in the Lord will not be in vain. May sinasabi pa si Pastor dati sa Hebrews chapter 12 verse 2 mga kapatid. Ituon ninyo ang inyong paningin kay Jesus, fix your eyes unto Jesus alone. Kasi pag hindi natin ifo-focus yung mata natin, mapapagod kayo, hindi kayo dadalo ng mga gawain. Kaya mga kapatid, ako po'y nagpapasalamat. Glory to God, galing pa po sila sa Dasmariñas. Nakarating po sila rito. Huwag kayong magagalit, mga mahal naming mga kapatid na online. Ang sabi po ng Hebrews chapter 10 verse 25, huwag nga ninyong pagkakalimutan ang pagdalo ng mga gawain
na tulad ng ginagawa ng mga iba. Yamang alam natin ho na malapit na ang pagdating ng ating Panginoong Jesus. Huwag kayong makontento na nasa prayer meeting lang ho kayo. But you are not lifting a finger po para kayo po'y pumunta dito sa church. Wala ng pandemya. Can we say amen? Wala na. Tapos na. Tinapos na ni Jesus. Bakit nagtatago pa rin ho kayo sa lungga ninyo? Wag ho yung kasakasama kayo sa prayer meeting pero wala po kayong inisyatibo na dumalo ho. Galit na ako sa iyo, Pastor. Wala po akong pakialam, magalit ka sa akin. I love you, kapatid. Kaya sasabihin ko yung totoo sa inyo. Wag na kayong pumunta ng SM, kain kayo ng kain. Hindi po yung kain ng mabuting buhay, kapatid. Baka ma-stroke ka. Pumunta ho kayo dito sa church. At dito ho, kapatid, mabubusog kayo ng salita ng Diyos. Can we say amen? Hallelujah. Ang mabuti magandang buhay, hindi yung kain ng kain araw-araw. Hindi ho yung maraming nakapaligid sa atin hong binobola ka, kapatid, kasi gusto yung kayamanan mo. Ang tunay na buhay ho, naririto sa church, china-challenge ko kayo, mga kapatid natin, na hindi na kayo dumadalo. Pumunta ho ulit kayo rito, sang-ayon sa Hebrews chapter 10, verse 25, hindi po kay pastor yon. Sa mga kapatid ho natin na nasa abroad ho, nagpupunta rito, welcome kayo sa church. Huwag kayong mag-alala kung anong pasalubong. Huwag kayong matakot ho kung may mga atraso kayo sa mga kapatid. Ako ho magsishield sa inyo. Ang hindi marunong hong lumingon sa kanyang pinanggalingan, hindi po makakarating sa kanyang paroroonan, kapatid. This is your mother church. Can we say amen? Hallelujah. Pastor, ba't ganyan kayo katapang? Kasi ito po pinangahawakan ko eh. Ako natatakot ho. Matatakot lang ako sa Diyos. Sa misis mo, hindi ka natatakot. Kung minsan ho, natatakot din naman. Kaya lang, alam nyo ho, sa bahay, ako pa rin ang tigasin sa bahay. Kaya alam nyo na ang ibig sabihin ho nun, kapatid. Amen po ba? Hallelujah. Wala ho na naililihim sa Diyos. Bakit? Lahat ho hayag. May mga bagay ho kasi tayo ho, pag nakaharap tayo, finesse tayo eh. O aminin na ninyo. Pagka nakaharap ho tayo, may mga bagay ho, pag nag-iisa nyo lang pwedeng gawin. Hindi ho ba? Meron ho dati teacher namin eh, nung kami grade 1, sabi nung teacher namin, sino dito ang dumudumi? Ayaw naming tumaas ng kamay kasi nakakahiya eh. Pero pati yung pagdumi natin, alam ho ng Diyos yan. Amen po ba? Nasusubaybayan yan. Siyempre nakakahiya po yon. Pero wala ho tayong ginagawa na hindi po pwede nating ilihim sa Diyos eh. May mga bagay po tayo kung minsan ho. Sino ho dito pag kumakain, nakataas pa yung paa? Hindi alam ng mga kapatid. Pero yung pamilya natin, alam yung gawin natin, ugali natin. Hindi masama ho yun. Kasi ganun ho yung talagang normal natin. Pero wala naman ako nakita rito, kumakain kayo, nakataas pa rin yung paa nyo rito. Di ba lahat ho tayo, finesse dito? Amen po ba? Sa church ho, walang nagsasando rito. Sa bahay ho, nakatanggal yung t-shirt natin. Nakatihaya po tayo habang natutulog po doon. Kasi ho, walang nakakakita sa atin. Pero uulitin ko po, ang lahat ho ay hayag at lantad sa kanyang paningin. Bakit pa ho tayo maglilihim kay Yahweh? Bakit pa tayo lalayo sa Kanya? Bakit po tayo gagawa po ng mga bagay na Kanya pong ikagagalit ho? Ikatlo, sabi ng Bible po, alam din hamak ng Diyos ang ating landas na tatahakin ho. Walang makapagtatago sa akin, ang sabi po ng Panginoon in Jeremiah 23:24, makikita ko siya kahit saan man siya pumunta, sapagkat ako'y nasa langit, o nasa lahat ng lugar, na nasa langit at nasa lupa. Magtatago ako, Pastor, pupunta po ako ng Taiwan, kasi hinahanap ako ng batas. Nakapagtago ka sa batas, nag-seek ka ng asylum doon, natakasan mo ang batas ng Pilipinas. Pero ang sabi ng Jeremias 23, wala makapagtatago sa akin. Nagtago ka sa pinakakailaliman ng lupa ho. Meron palang underground yung bahay ninyo, may warrant of arrest ka, hindi ka mahanap-hanap. Sa Panginoon ba makakapagtago ka? Wala makapagtatago sa akin, makikita ko siya kahit saan man siya pumunta. Di ba, Pastor, ako po alam niyo, may mga iba ho, nagpapa-payslip po at nagpapa-plastic surgery. Wala na nakakakita sa akin, Pastor, kamukha ko na si Ding Dong Dantes, hindi na ako alam pa rin ng Panginoon na sa kaloob-looban ng balat na yan, walang makapagtatago sa akin, makikita ko siya kahit saan man siya pumunta. Can you say amen? Bakit hindi pa tayo sumuko sa Diyos ngayon? Wala naman pala tayong pupuntahan eh.
At alam ng Diyos ang lahat ng ating landas. Sabi kanina ginawit natin, yung narinig ko sa lyrics kanina, salamat sa Diyos at alam niya ang lahat ng ating patutunguhan, di ba? Nababatid niya yung landas na ating tatahakin. Bakit o alam ng Diyos? Siya po yung higit na makapangyarihan sa lahat eh. Naku, nakarecord lahat yan. Kung saan kayo nakapila, kung saan kayo may kinakatagpo na hindi naman ninyo asawa. Alam ng Diyos yung lahat ng pinupuntahan ninyo na hindi nakararangal sa Kanya. Sapagkat ang lahat ay hindi makapagtatago sa akin, makikita ko siya kahit saan siya pumunta, sapagkat ako'y nasa lahat ng lugar, sa langit man at sa lupa. The measurement of being a Christian is when you are alone. Dahil ang mga verse na ito, pangahawakan mo. Alam niyo po yung tunay ho na taong lumalayo sa mga kasalanan. Alam niyo po yung babaero, mga kapatid, ano? Sister Linda, alam niyo yung kanta nun? Babaero. Alam niyo yung isang babaero ho? Nagiging babaero ka, kapatid, no? Sa motibo ng puso. Alam niyo ho ba, pwede hong sabihin niyo kay Lord, Lord, hindi ho ako babaero. Kasi walang babae. Pero pag naiwan ka na at may babae, at yun po'y pinatulan mo at hindi mo asawa, talagang babaero ka. Pero nandun ho yung babae, at nababasa mo itong mga verses na to nakatanim. Katulad ni Jose po, doon po sa Genesis, Joseph the Dreamer, natatakot ako sa Diyos, kita ni Lord ito eh. Hindi man ako makakita ng misis ko, kita ng Lord ito. Ang ganda ng sinabi ni Jose, lahat ng bagay ay pinagkatiwala sa akin ni Paraon, maliban lamang sa inyo ho. Ikaw po ay tatagurian ng Diyos na hindi magnanakaw kung narariyan yung mananakaw mo, pero tinatanggihan mo yung pagnanakaw. Pero hindi ka nakakapagnakaw, kapatid, dahil wala ka namang nanakawin. But given the opportunity, itatago mo sa bulsa mo yan, nanakawin mo yan, given the opportunity, nandiyan po yung babae, papatulan nyo yung babae, kaya ka lang nagmamalaki sa Diyos, hindi ako babaero, hindi ako magnanakaw, kasi wala ka pong makukuwang babae, wala kang mananakaw. Ang sinasabi po ng Panginoong Diyos, ang sukat ho ng pagiging mananampalataya natin kapag ka nag-iisa na ho tayo. Amen ho ba? Nandyan yung pera, Lord, walang makapagtatago sa akin. Sabi ng Luke chapter 8 verse 17, ang lahat ng nalilihim ay mailalantad, ang lahat ng naitatago ay maihahayag. Lord, hindi ko gagalawin ho yan because of my fear. Although pwede niyong sabihin kay Lord, Lord, natutukso ako. Mahirap lang ho kung laking halaga po nito, Panginoon. Ang kinikita ko po bilang security guard ng customs, 16,000 lang po. Pero kung palalampasin ko yung kontrabando ho, wala namang makakakita, Panginoon eh. Ang binibigay po sa akin, 5 milyon. 5 milyon. Totoo ho ba yung mga sinasabi ko? Nangyayari ho ba yan? Security guard ho, 16,000 ang kinikita. Palalampasin niya lang yung kontrabando, 5 milyon ang ibibigay po sa kanya. Nakatapat ka ng Kristiyano, taga Peace of Harvest. Can we say amen? Sana magkaroon sa customs ng taga Peace of Harvest, ano? Narinig ko, your labor in the Lord will not be in vain. Ano naman yung 5 milyon? Ako po ay masigasig sa Panginoong Diyos. Sayang naman yung lahat ng pinaghirapan ko. Di bali, Panginoon, kahit na 16,000 yung kinikita ko, babawasan ng SSL, kakaltasan pa. Pagdating sa bahay, sabi nung anak, Tay, yung pasalubong kong lansones, binigyan ng tatay. Maraming salamat, Tay. Pagbukas ho ng lansones, balat ho. Bakit ho puro balat? Gawin na lang nating katol, anak. Walang pambili ho eh. Pero pwede na siya, kapatid ho, na kumuha ng 5 milyon. Kasi security guard siya eh. Palalampasin niya na lang ho. Bakit naninindigan siya? Walang makapagtatago sa akin, makikita ko siya kahit saan man siya pumunta. Amen po ba? Can we develop that kind of integrity in our heart? Wala namang nakakakita. Mag-u-turn na ako rito. Pero hindi ka makapagtatago kay Yahweh eh. Lalo na ho, may consequence ngayon. Maraming camera ho ngayon. Paano pa yung CCTV camera ng langit? Ika-4, mga kapatid, alam po ng Diyos ang tunay na sa Kanya. Sabihin mo nga sa kapatid mo, ikaw ba'y tunay na sa Diyos? Huwag kayo matakot ho. Pinanlilisikan nyo ng mata eh. Sabihin nyo sa katabi nyo, ikaw ba'y tunay sa Diyos?
Sabihin nyo po, oo naman. Ang Diyos lang ho nakakaalam. Bakit ho? Pwede pong sinasabi nating totoo, pero ang Diyos ho magpapasya. Pero huwag kayong mag-alala, may bunga. May bunga. Alam nga naman ho, opo, pastor, nakakasiguro po ako eh. Bet ano po ba yung bunga ng ano nyo ho? Pagkatapos ho nito, kakatagpuin ko po yung kabit ko. Ay palagay ko po, wala po yung fruits of the Spirit. Pagkatapos nito, pastor, mangungulimbat po kami ng malaking pera. Pero halimbawa ho, no, sinabi nyo, ako'y tunay na anak ng Diyos eh. Excited na excited kayo mamaya, may bibisitahin kayo sa ospital, pupunta kayo kinakalando. Pagkatapos ho nun eh, pag uwi sa bahay, pagod na kayo, aawit pa kayo sa Panginoon. Matutulog na lang ho kayo kasi marami kayong pinanalangin. Ay nga pala, alas 5 pa pala, meron pa kaming panalangin. That I assure you, kapatid, talagang tunay kang sa Diyos. Can we say amen ho? I assure you, kapatid, pwede nyo sabihin, talagang tunay ako. Pero higit na makapagpapatotoo sa atin, pag humarap tayo sa Diyos, mabuti at tapat na alipin ang sasabihin sa atin, pumasok ka sa aking kaharian. Sabi ng ikalawang Timoteo 2:19, ngunit matibay ang pundasyon na itinatag ng Diyos at doon ay nakatatak, kilala ng Panginoon kung sino-sino ang tunay na sa Kanya. Sabihin nyo nga, kilala ng Panginoon kung sino-sino ang tunay na sa Kanya. Hallelujah. Di ba napakaganda ng assurance ng Panginoon? Kaya mamuhay tayo sang-ayon po rito. Malalaman nyo po na talagang kayo'y sa Diyos. Ang sabi dito ho, ang bawat nagsasabing siya'y sa Panginoon ay dapat lumayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Patunayan po natin sa Diyos na mahal natin siya. Panginoon, naririto yung babae. Sinasabing po nila na dating babaero ako, pero binago mo ako, Panginoon. Patutunayan ko po sa inyo ngayon. Tatalikuran ko yung kasalanan na yan. Naririto yung pagkakataong magnakaw ako, Panginoon. Kasi batid kong, mahal mo ako, mahal din kita, Panginoon. Tatalikuran ko po yan kahit ho magdildil kami ng asin. 16,000 lang kinikita ko. 5 milyon yung kapalit. Ginawa mo, tapat at mabuting alipin, pumasok ka sa aking kaharian. Nakatakas ka man, hindi nalaman ng misis mo. Nakapagkulimbat ka man, hindi nalaman ng gobyerno. Nakagawa ka man ng bagay ho na walang nakababatid, maski pastor mo hindi nakakaalam. Kahit saan kayo magpunta bilang pangwakas, ang sabi po ng Bible, saan po tayo makakatakas sa Diyos? Sabi po ng awit 139:7-12, saan ako magpupunta upang ako'y makatakas sa iyo? Sa iyo bang espiritu, ako ba'y makakaiwas? Hindi. Hindi ko kayo makakaiwas. Kung sa langit ba ako'y magpunta, tiyak na ikaw ay naroroon. Kung ako'y magpunta sa daigdig na mga patay, humimlay man ako doon, ikaw din ang aking makakasama. Kung ako'y makalipad, umiwas sa pasilangan, o kaya'y ang tirahan ko ay ang duluhan ng kanluran, tiyak na ikaw ay naroroon upang ako ay pangunahan, matatagpo kita roon upang ako ay iyong tulungan. Tatanungin ko kayo, makakatakas ba tayo sa Diyos? Hindi po. Isuko na natin lahat o ngayon at magtatamasa kayo ng buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos. Ngayon po ay unang linggo ng ating pong buwan at gaya po ng ating isinasagawang ordinansa, mahalaga po ang pagpipira-piraso ng tinapay, kasama rin naman po ang paghahanda natin ng pag-inom po mula sa baso at sa saro. Kaya bago po tayo tumungo, bibigyan ko po kayo muna ng 1 minuto, 1 o 2 minuto po para maihanda po ang mga tinapay, kasama po ang ating iinumin ngayon pong umaga na ito. Purihin po ang Panginoong Diyos.
Sige po, kung kayo po ay handa na, tayo po lahat ay sama-samang tumayo. Ano po ba ang kahalagahan ng pagpipira-piraso ng tinapay at pag-inom po natin sa baso o sa saro? Ito po ay ordinansa. Ibig sabihin po, iniuutos po ni Jesus na alalahanin natin siya sa pamamagitan po ng pagpipira-piraso ng tinapay at pag-inom po mula sa baso. Sa gisag po ng ginawa ni Jesus, 2,000 taon na po nakakaraan. Tang lahat ng gumagawa nito, alam po ni Jesus ang laman ng ating mga puso, gaya ng pinag-aralan po natin. Huwag po tayong kakain at iinom po kung hanggang ngayon po hindi po tayo nakakapagpatawad ng kapwa natin o kaya may lihim tayo na ginagawa na alam po nating batid po ng Diyos ngayon. Ngayon kapatid, kung gusto mo na pong isuko, wala pong problema po yon. Pwede po nating ipahayag sa pamagitan ng pagsisisi ngayon at tayo po ay magiging kabahagi po ng pagkain at pag-inom po mula sa saro. Kaya mga kapatid po, ang gawain na po ito na atin pong nilalakaran ay sagrado po. Marami pong patotoo na ang gumagawa po nito ay pinagaling po sa lahat ng sakit. May mga patotoo tayo sa puray po, kasalukuyang ginagawa, napakatindi ng trangkaso ng isang kapatid. Nung pagkainom po niya, biglang gumaling. Amen po ba yun? Kaya naririto ang kapangyarihan ng Diyos ngayon. Datapot sinasabi ko po sa inyo, hindi po literal na nagiging katawan ito, no ho? Jesus Christ died once and for all. Hindi na po pwedeng paulit-ulitin po yon. Ito po ay bilang tanda't pag-alaala po. Kaya tayo po lahat mga kapatid ay tumungo po sa pananalangin, tayo pong lahat ay yumuko. Ama naming makapangyarihan, hindi po kami karapat-dapat na tumanggap at umalaala sa mga tinapay at mga inumin na ito bilang tanda po ng iyong pong kamatayan at ng dugo po na itinigi sa krus ng Kalbaryo sapagkat marami kaming nagawang mga pagkakamali. Kasalanan na sa umagang pong ito, ipinagkakaloob po namin sa inyo ang aming buhay, ang kalakasan, ang aming pag-iisip, na gaya Panginoong Diyos ng aming tinanggap na aral, batid mo ang lahat ng aming iniisip, batid mo ang lahat ng laman ng aming puso, batid mo ang lahat ng aming gawain, ang landas na aming patutunguhan, at po ang talagang nagtatapat sa inyo. Kaya sa umagang ito, Panginoong Ama, patuloy na luwalhatiin niyo po at tinawag niyo po sa peace of heart. Bawat patak ng dugo ni Kristo ang siyang naglinis po sa lahat ng aming mga karumihan. Muli Ama, maraming salamat. Ang mataas na papuri at pagdakilay tanging sa iyo lamang sa banal po na pangalan ni Jesus. Amen at amen. Purihin po ang Panginoon. Ngayon po, sama-sama po nating hawakan ng tinapay. Hallelujah, hallelujah. Sabi po ng Matthew chapter 26 verse 26 hanggang 29 po. Habang sila'y kumakain, ay dumampot po si Jesus ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ay kanyang pinaghati-hati iyon at ibinigay niya sa kanyang mga alagad at sinabi, kunin ninyo ito at kainin sapagkat ito ang aking katawan. Sabay-sabay po natin kainin ng tinapay. Papuri po sa Diyos sa kaitaas-taasan. Maraming salamat po, Ama. Thank you, Lord. Ngayon po'y hawakan po natin ang mga baso, ang mga kopa ho at ang mga saro. 2,000 years ago in the cross of Calvary, ang dugo po ni Kristo ay tumigis. Ito po yung malaking kagalakan ng magandang balita, mga kapatid. Sa lahat po ng nanampalataya kay Jesus, tayo po'y magkakamit ngayon ng buhay na walang hanggan. Hebrews chapter 9 verse 22 says, without the shedding of the blood, there is no remission of all our sins. Papuri po sa Diyos sa kaitaas-taasan, sa ating Panginoon Kristo, at gayon din po sa kanyang santo at banal na Espiritu. Sabi ng kasulatan, pagkatapos ay dumampot din siya ng saro, nagpasalamat siya sa Diyos, at kanyang ibinigay iyon sa kanila. At sinabi ng ating Panginoon, kayong lahat ay uminom dito sapagkat ito ang aking dugo, at ito ang katibayan ng bagong tipan ng aking Panginoong Diyos, ito ang aking dugo na ibinuhos, para sa kapatawaran ng kasalanan ng sangkatauhan. Purihin po ang Panginoong Hesus, sabay-sabay po nating inumin. Purihin ka, dakilain ka, pasalamatan ka. Ama naming makapangyarihan, niluluwalhati ka namin, sinasamba ka po namin, ang mataas na papuri at pagdakila po ay pinagkakaloob namin sa inyo sa banal po na pangalan ni Jesus. Amen and amen. Purihin po ang Panginoon.
Amen. Glory to God. Ngayon po tayo po dumako sa ating pong pagkakaloob. Okay po, panalangin po natin ang ating mga kaloob. Father, we just want to thank you and praise you, Father, for you are our good shepherd, and we shall not want. We praise you and thank you for you are our great provider. Panginoon Diyos, sa umagang ito sa aming pong pagkakaloob, pagpalaan niyo po ang lahat ng mga kamay na inyong gagamitin. Salamat po, Panginoon, sa mga kaloob na ito na magamit po para po sa ikalalago ng iyong gawain. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, aming pong pinapanalangin ang lahat mga negosyo, trabaho ng mga aming mga kapatiran. Nalangin po namin ang isang malago, maayos, tatag na trabaho ng bawat isa. Salamat din, Lord, sa mga bubuksan niyo po mga opportunity, mga pintuang bukas sa mga kapatid po namin na nakahanap po ng trabaho. Kaya, Lord, napakabuti niyo po na hindi niyo po kami pinababayaan, that you will never leave us nor forsake us. Salamat po, Lord. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng iyong anak. In Jesus' name. Amen at amen. Sa pagsikat ng araw, mukha mong natatanaw. Pag-ibig mo ang nararamdaman. Sa pagsapit ng dilim, tanging ikaw pa rin ang kaganapan para sa amin. Biyaya mo'y sapat, Panginoong Yesus, di ka nagbabago sa buhay kong ito. Biyaya mo'y sapat, Panginoong Yesus, di ka nagbabago ngayon at magpakailanman. Panginoong Yesus, di ka nagbabago sa buhay kong ito. Biyaya mo'y sapat, Panginoong Yesus, di ka nagbabago mula ngayon at magpakailanman. Amen. Ngayon po tayo po dumako sa ating pong mga pagbati na mga magdiriwang ng mga karawan magmula ngayon hanggang sa Sabado. Happy birthday, August 8, Brother Lister de los Reyes. Amen. Happy birthday. August 9, happy birthday, Sister Marlene Raduvan. August 12, happy birthday, Brother Francis Cariaga, yung nating head ng hanggang po sa likod. Wala na po. Wedding anniversary po, meron ho bang magdiriwang ng wedding anniversary? Yung po mga kapatid po namin na hindi natawag, no? Meron po ba? Welcome po sa ating pong mga bisita po. Meron po ba tayong visitors ngayon? Kapatid po ni Ninang Linda. Welcome po sa Feast of Harvest Christian Ministry. Palakpan po natin ang Panginoon sa buhay po ng kapatid po ni Ninang Linda. Sige po, lahat po ng mga may mga kaarawan na banggit, mangyari po kayo po ay. Sige po, siguro po tumayo na lang po kayo sa inyo pong pinalalagyan. Amen. Sige po, panalangin po natin sila. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa umagang ito, amin pong pinapanalangin sa inyo si Brother Lester, sa kanya pong karawan, maging
hiling. You will give them all the desires of their heart, Father God. Grant them mercy. Heads of protection, daily provision, wisdom, and knowledge, lalo na po sa pag-aaral po ni Brother Francis, Panginoon. Kaya Lord, ang lahat ng ito ay aming pong panalangin sa pangalan ng iyong anak, in Jesus' name. Amen at amen. Sige po, happy birthday sa mga kapatid po natin. At patuloy po ang ating pong mga invitation at paanyaya. Mayroon po tayong mga ginagawa na online Bible study. Every Wednesday po yon, 7 p.m. ng gabi. At patuloy din po yung ating pong prayer meeting online every morning, 5 a.m. po through Facebook. At every 8 p.m. ng Friday, Saturday, and Monday po. Ito po ay ating pong prayer meeting din po. Kaya, yun po, tapos na po tayo sa ating pong gawain. Meron po tayong meeting po mamaya. Sa lahat po mga head ministers at elders, meron po tayong meeting po after the service po sa umagang ito. Sige po, tinatawag mo na po ang ating pong pastor para po sa ating pong closing prayer and more yung benediction. Sige po, tayo po lahat ay tumayo. Tanggapin natin po ang pagpapala, gabay at habag ng Diyos. Oh, hallelujah, hallelujah, Panginoong Ama. Naririto po, Panginoong Diyos, ang mga hinirang niyo po. Ang sabi niyo, Panginoon, pakanin namin ang inyong tupa at patuloy, Panginoong Diyos, ibinibigay namin sa kanila, Panginoong Ama, mga pagkain na ito. Sila po'y lalabas po, masigla, busog, may baon po na panghahawakan, Panginoong Ama, that we will be able to develop the fear of the Lord, Panginoon. Di kami makakataka sa aming pag-iisip, ang puso namin ay batid mo, ang landas na aming nilalakaran, gayon din naman po kung sino po ang tunay na sa iyo at hindi. Kaya Panginoong Diyos, sa umagang ito, create in us a fear of the Lord, Panginoong Ama. Yung pagkatakos sa Diyos ay pasimula ng karunungan, na lahat ng aming gagawin, Panginoong Ama, palaging nasa sa puso namin. Ito ba ay isa ikararangal po at ikaluluwalhati ng Ama naming nasa langit. At muli, Panginoong Ama, sa pamagitan po ng kapangyarihan ng Diyos Amang nasa langit, gayon din naman po ng pag-ibig ni Kristo Jesus. Ng pakikipisan po at ng karunungan ng Santo at Banal na Espiritu, binabasbasan ko po ang lahat ng mga anak na hinirang niyo po. Nagaya ng pagbabasbas ni Moses, Panginoong Ama, sa aklat ng Bilang 6:24 hanggang 27, iniiwan ko po ang pagbabasbas na ito sa Peace of Harvest Christian Ministry at sa lahat ng mga kapatiran pong nasa online. Pagpalain nawa at ingatan kami ni Yahweh, kahabagan nawa at subaybayan kami ni Yahweh, lingapin nawa at bigyan kami ng kapayapaan ni Yahweh ngayon at magpakailan paman. At sangayon sa awit 23:6, Panginoong Ama, surely goodness and love will follow us all the days of our lives, and we will dwell in the mighty place of the Lord forever. Ama, maraming salamat po. Ang mataas na kapurihan ay tanging sa iyo lamang. Sa banal na pangalan ni Jesus, ang lahat po'y magsabi ng Amen. Amen. Purihin ang Panginoon. At bago po tayo maghiwa-hiwalay, tayo po'y muli magbigay ng papuri, pasalamat at pagsamba sa ating Diyos. Ko ay narito ngayon, naghihintay. Inaasam-asam presensya mo'y muling maranasan. Ko ay narito ngayon, nananabik. Nananabik na makita natin ang iyong mukha. Sumasayaw na nga, sa galak tumatawa. Nananabik na makita muli mong pagbisita. O Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, malayang malaya ka. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong iyo.
ka, Panginoon. Ako ay narito ngayon, naghihintay. Inaasam-asam presensya mo'y muli maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik. Nananabik na makita, luwalhati ng iyong muka. Magbigay papuri sa Diyos. Sayaw na nga, sa galak tumatawa. Nananabik na makita, muli mong pagbisita. O Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, malayang malaya ka. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Magkita-kita po tayo sa susunod na gawain ng ating Panginoon. God is good all the time, and all the time, God is good. God bless. Sayaw na nga, sa galak tumatawa. Nananabik na makita, muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong. Sumasayaw na nga, hey, 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 tumatawa. Nananabik na makita, muli mong pagbisita. O Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, malayang malaya ka. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong. Purihin po ang ating Panginoon. God bless you all. Magkita-kita po tayo sa susunod na gawain ng ating Panginoon. Sa mga kapatid po na natin na nasa online, purihin po ang Diyos sa buhay niyo. Magsama-sama po tayo sa susunod na linggo. Amen and amen.